10 mga pinakamahal na itinayong kalsada. Malaki ang naitutulong ng maayos na kalsada sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao dahil napapadali nito ang pagpunta sa iba't ibang lugar. Simbolo din ito ng galing ng mga engineers at mga manggagawa na nagtulong-tulong sa proyektong ito. Pero alam mo ba na may mga kalsada dito sa mundo na sobrang mahal? Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin kung gaano kamahal ang mga kalsadang ito. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Interstate H3 Hawaii. Sa gitna ng magagandang tanawin ng isla ng Oahu ay matatagpuan ang Interstate H3 o John A. Burns Freeway. Isa itong kalsada na itinuring na pinakamahal sa kasaysayan ng Hawaii. Ang kwento ng H3 ay puno ng kontrobersya, hirap at mga aral tungkol sa kung paano pinagsasama ang progreso, kultura at kalikasan. Noong 1960s ay nagplano ang gobyerno ng Hawaii na magtayo ng kalsada na mag-uugnay sa Pearl Harbor at Kaneohe na isang mahalagang base ng militar. Layunin ng proyekto na mapabilis ang biyahe ng mga sundalo at kanilang kagamitan, lalo na noong panahon ng Cold War. Sa pananaw ni Gobernador John A. Burns, ang kalsadang ito ay makakatulong sa ekonomiya ng Hawaii at sa depensa ng bansa. Pero ang proyektong ito ay hindi naging madali. Ang ruta ay dadaan sa Ko'olau Mountain Range, isang lugar na puno ng makakapal na gubat, bundok at sagradong lupa ng mga katutubong Hawaiian. Dahil dito ay maraming tumutol sa plano. Ngunit noong 1970s ay nagkaroon ng matinding pagtutol mula sa mga environmentalist at katutubong Hawaiian. Ayon sa mga environmentalist, masisira ang likas na yaman ng Ko'olau Mountains na tahanan ng maraming hayop at halaman. Ang mga katutubong Hawaiian naman ay nanindigan na ang kalsada ay dadaan sa mga lugar na sagrado para sa kanila, tulad ng Haiku Valley at Nuuanu-Pali. Dahil dito ay nauwi ang proyekto sa maraming kaso sa korte. Pinilit ng mga kalaban ng proyekto na itigil ito dahil sa epekto nito sa kalikasan at kultura. Pero iginiit ng gobyerno na mahalaga ang kalsada sa ekonomiya at seguridad ng estado. Kaya noong 1986 ay nagsimula ang konstruksyon ng H3 matapos ang halos 20 taon ng mga pagtatalo. Isa itong napakahirap na proyekto dahil sa lupain at kalikasan na dadaanan nito. At upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran ay nagtayo ang mga engineers ng malalaking tulay, viaducts at ang Tetsuo Harano Tunnels, isang lagusan na may higit 5,000 feet ang haba na dumadaan sa ilalim ng Ko'olau Mountains. Ang mga technical problems at mga batas sa proteksyon ng kalikasan ay nagresulta sa napakalaking gastos. Umabot ang kabuuang halaga sa $1.3 billion dahilan upang maituring ito bilang isa sa pinakamahal na kalsada sa buong mundo. Number 2, Ionia o Dos Motorway Greece. Sa kanlurang bahagi ng Greece ay matatagpuan ang Ionia o Dos Motorway na isang makabagong kalsada na nagdala ng malaking pagbabago sa transportation at ekonomiya ng bansa. Isa ito sa pinakamahal na kalsadang nagawa, ngunit naging simbolo ito ng pagsusumikap at tagumpay ng mga tao. Noong 1990s ay napansin ng gobyerno ng Greece na kailangan ng mas ligtas at mabilis na daan para sa mga biyaheng tumatawid mula north hanggang southwest ng bansa. Sa tulong ng European Union ay sinimulan ng plano para sa Ionia o Dos Motorway. Layunin nitong gawing mas maayos ang transportation at palakasin ang turismo at trading. Kaugnay pa nito, ang kalsada ay may habang 196 kilometers. Nagsisimula ito sa bayan ng Antirrio malapit sa Rio Antirrio Bridge at umaabot hanggang sa lungsod ng Ioannina. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Europe upang ikonekta ang mga bansa sa pamamagitan ng mga modernong motorway. Subalit hindi naging madali ang paggawa ng Ionia o Dos. Kailangang harapin ng mga engineers ang matatarik na bundok at malalalim na lambak. Gumawa sila ng higit sa 30 tunnels at 50 na tulay upang makatawid sa mahihirap na bahagi ng lupain. Dagdag pa rito, ang lugar ay madalas makaranas ng lindol, kung kaya't siniguro ng mga gumagawa na matibay at ligtas ang disenyo ng daan. Bukod sa mga hamong pisikal, tumagal din ang proyekto dahil sa laki ng gastos at mga technical problems. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay umabot sa 1.1 billion euro. Ang pondo ay nagmula sa gobyerno ng Greece, European Union at mga pribadong kumpanya. Ngunit noong 2008 ay naapektuhan ang proyekto ng matinding economic crisis ng Greece. Dahil dito ay bumagal ang trabaho at nagkaroon ng mga diskusyon tungkol sa pagbabayad ng toll fees at kontrata sa mga kumpanya.
Sa kabila ng mga isyu nito ay nagpatuloy ang gobyerno at mga tagapagtayo sa kanilang trabaho dahil alam nilang mahalaga ang proyektong ito para sa kinabukasan ng bansa. At noong July 2017 ay natapos ang Ionia O2 at binuksan ito sa publiko. Ang dating biyahe na 5 oras mula Antirrio patungong Ioannina ay naging 2 oras na lang. Number 3, Durango-Mazatlan Highway. Sa gitna ng matataas na bundok ng Sierra Madre Occidental sa Mexico ay itinayo ang Durango-Mazatlan Highway, isang kalsadang nag-uugnay sa mga lungsod ng Durango at Mazatlan. Kilala ito bilang The Devil's Backbone o El Espinazo del Diablo dahil sa mapanganib na ruta na tinatahak nito. Ang kalsadang ito ay hindi lamang isang proyekto dahil ito ay kwento ng hirap, tiyaga at tagumpay. Noong 1990s ay napansin ng gobyerno ng Mexico ang hirap ng paglalakbay sa pagitan ng Durango at Mazatlan. 6 na oras ang biyahe sa mga makikitid na kalsada ng kabundukan. Dahil dito ay naisipang magtayo ng bagong highway para gawing mas mabilis at ligtas ang biyahe. Layunin din nitong mapasigla ang kalakalan, turismo at ekonomiya ng rehiyon. Kaya noong 2001 ay sinimulan ang proyekto sa ilalim ng pamumuno ni President Vicente Fox. Isang hamon ang pagtayo ng highway dahil sa matarik na bundok, malalalim na bangin at madalas na pag-ulan. Ngunit tiniis ito para makamit ang pangarap ng mas maayos na transportation. Gayun din, ang Durango-Mazatlan Highway ay isa sa pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Mexico. Natapos ito noong 2013 matapos ang 12 years ng construction. Umabot ang gastos nito sa 2.2 billion USD, kaya tinaguriang isa sa pinakamahal na kalsada sa mundo. Ang highway ay may habang 230 kilometers na may 115 na bridge at 61 na lagusan. Samantala, pinakatanyag sa mga istruktura nito ang Baluarte Bridge, ang pinakamataas na suspension bridge sa buong mundo nung natapos ito. Ang bridge na ito ay may taas na 402 meters mula sa lupa at haba na 1,124 meters. Isa itong masterpiece ng engineering at naging simbolo ng tagumpay ng proyekto. Subalit hindi naging madali ang pagtatayo. Maraming manggagawa ang naharap sa delikadong kondisyon tulad ng init, lamig at mapanganib na lugar. May mga ulat din ng pagkaantala dahil sa korupsyon at maling paggamit ng pondo. Bukod pa rito, nasira ang ilang bahagi ng kagubatan at tirahan ng mga hayop dahil sa construction. Number 4, Tehran-Shomal Freeway, Iran. Ang Tehran-Shomal Freeway ay isang mahalagang proyekto sa Iran na naglalayong gawing mas mabilis at maayos ang koneksyon mula sa lungsod ng Tehran patungong Caspian Sea. Ang kalsadang ito ay may haba na 121 kilometers at dumadaan sa matatarik na kabundukan ng Alborz. Sinimulan ang proyekto noong 1996 at hinati ito sa 4 na bahagi. Ang unang bahagi na may haba na 32 kilometers ay natapos noong 2020 matapos ang halos 3 dekadang construction. Layunin ng proyekto na bawasan ang haba ng biyahe mula Tehran patungo sa northern province ng Mazandaran. Kung dati ay inaabot ng 5 hanggang 7 oras ang biyahe, sa freeway na ito ay magiging 2 hanggang 3 oras na lamang. Bukod sa pagbawas ng oras, layunin din nitong mapalakas ang ekonomiya ng Northern Iran sa pamamagitan ng mas mabilis na transportasyon ng mga produkto tulad ng prutas, langis at iba pang produkto. Malaki rin ang maitutulong nito sa turismo, lalo na't mas madaling makararating ang mga turista sa kilalang destinasyon sa Caspian Sea. Subalit maraming hamon ang kinaharap sa paggawa ng Tehran-Shomal Freeway. Dahil sa matarik at delikadong lokasyon nito sa kabundukan ay kinailangan ng mga engineers na magtayo ng mga malalaking tunnel at tulay. Madalas ang landslides at lindol sa lugar kung kaya't naging mahirap tiyakin ang kaligtasan ng istruktura. Dagdag pa rito, nagkaroon din ng mga issue sa pondo at politika na nagdulot ng pagkaantala sa proyekto. May mga ulat din ng korupsyon na nagpalobo sa gastos nito hanggang sa mahigit $2 billion. Dahilan upang ito ay makilala bilang isa sa pinakamahal na kalsada na naitayo sa buong mundo. Pero sa kabila ng mga hirap ay natapos ang unang bahagi ng proyekto noong 2020. Nang buksan ito ay agad itong nakatulong sa libu-libong motorista na nakaranas ng mas mabilis at mas ligtas na biyahe. Naging malaking benepisyo rin ito sa kalakalan dahil mas mabilis nang naipapadala ang mga produkto mula sa hilagang bahagi ng Iran patungong Tehran. Number 5, Ruta del Sol Highway, Colombia.
Sa Colombia kung saan maraming bundok at mahirap ang pagbiyahe ay nagsimula ang isang malaking proyekto na tinawag na Ruta del Sol Highway. Layunin nitong gawing mas mabilis at maginhawa ang biyahe mula Bogota patungo sa Cartagena na isang mahalagang lungsod sa baybayin. Pero sa halip na magdulot ng kaginhawaan ay nauwi ito sa kontrobersya at tanong tungkol sa katiwalian. Noong 2000s ay naisip ng gobyerno ng Colombia na kailangan ng modernong highway para mapabilis ang transportasyon ng mga tao at produkto. Ang Ruta del Sol ay dinisenyo upang paikliin ang biyahe mula 18 hours hanggang 10 hours lang. Isa itong highway na may haba na 1,071 kilometers at hinati sa tatlong bahagi para mas madaling gawin. Pinamunuan ito ng malalaking kumpanya tulad ng Odebrecht, isang sikat na construction firm mula Brazil. Ang halaga ng proyekto ay tinatayang $3.5 billion, isa sa pinakamahal na proyektong ginawa sa bansa. Maliban dito, sa gitna ng paggawa ng highway ay lumabas ang balitang may malawakang katiwalian sa proyekto. Noong 2016 ay natuklasan na ang Odebrecht ay nagbigay ng malaking suhol sa mga opisyal ng gobyerno upang makuha ang kontrata para sa proyekto. Dahil dito ay tumigil ang construction at maraming bahagi ng highway ang naiwan na hindi tapos. Ang katiwaliang ito ay nagdulot ng galit mula sa mga tao. Ang highway na dapat sanay magdadala ng ginhawa ay naging simbolo ng korupsyon. Nasayang ang bilyon-bilyong pondo na maaaring ginamit para sa ibang mahalagang proyekto ng gobyerno. Kung natapos ang Ruta del Sol ay malaki sana ang naitulong nito sa ekonomiya ng Colombia. Magiging mas madali ang pagbiyahe ng mga produkto at mas mabilis ang paglalakbay ng mga tao. Magpapalago rin ito ng turismo at magpapadali ng trading sa pagitan ng mga lungsod at probinsya. Pero dahil sa korupsyon at pagkaantala ay hindi natapos ang proyekto. Ang mga pangarap ng mabilis at maayos na biyahe ay nanatiling pangarap lang para sa marami. Hanggang ngayon ay may ilang bahagi ng highway na nagagamit pero hindi pa rin ito buo. Number 6. Marina Coastal Expressway, Singapore. Noong 2000s ay mabilis na umunlad ang Singapore at kasabay nito ang pagdami ng mga sasakyan sa lungsod. Dahil dito ay nagsimula ring lumala ang problema sa trapiko lalo na sa mga pangunahing kalsada tulad ng East Coast Parkway at Ayer Rajah Expressway. Upang solusyonan ito ay nagpasya ang gobyerno ng Singapore na magtayo ng isang bagong expressway at ito ang Marina Coastal Expressway. Isa itong modernong proyekto na naging isa rin sa pinakamahal na kalsada sa buong mundo. Samantala, itinayo ang Marina Coastal Expressway para gawing mas mabilis at efficient ang biyahe sa pagitan ng mga highway ng Singapore. Dahil patuloy na lumalawak ang Central Business District ay naging mahalaga na magkaroon ng bagong kalsada na magpapabilis sa transportation ng mga tao at produkto. Ang MCE ay may 10 linya at may haba na umaabot sa 5 kilometers. Ang bahagi nito ay itinayo sa ilalim ng dagat malapit sa Marina Bay na isa sa mga pinakasikat na lugar sa lungsod. Ang halaga ng pagtatayo ng Marina Coastal Expressway ay umabot sa $4.3 billion. Naging mahal ito dahil sa mga hamon sa construction. Isa sa mga hamon ay ang location kung saan malambot at madaling gumuho ang lupa sa ilalim ng dagat. At upang masolusyonan ito ay gumamit ang mga engineers ng makabagong technology na tinatawag na slurry shield tunneling. Ang technology na ito ay nagbigay daan upang maitayo ang kalsada ng ligtas at hindi naapektuhan ang kapaligiran. Dagdag pa rito, ang proyekto ay malapit rin sa mga sikat na pasyalan tulad ng Marina Bay Sands, Gardens by the Bay at Singapore Flyer. Kinailangan nilang tiyakin na hindi masisira ang mga lugar na ito habang ginagawa ang proyekto. Kaugnay pa nito natapos ang konstruksyon ng Marina Coastal Expressway noong December 29, 2013. Sa araw na binuksan ito ay naging mahalagang bahagi ito ng sistema ng kalsada sa Singapore. Ang MCE ay nagdurugtong sa East Coast Parkway, Ayer Rajah Expressway at Kalampaya Lebar Expressway. Araw-araw ay tinatayang umaabot sa 160,000 na mga motorista ang dumadaan dito na nagbigay ng malaking ginhawa sa traffic at mas mabilis na biyahe para sa mga tao. Number 7. Qinghai-Tibet Highway, China. Noong 1950s ay sinimulan ng China ang isang napakalaking proyekto, ang Qinghai-Tibet Highway. Ang layunin nito ay magtayo ng kalsada na magdudugtong sa Qinghai Province at Lhasa, ang kabisera ng Tibet. Ito ay isang mahirap na gawain dahil sa taas ng lugar at tindi ng hamon ng kalikasan. Ang Qinghai-Tibet Plateau ay tinatawag na Roof of the World dahil ito ang pinakamataas na rehiyon sa mundo na may altitude na umaabot sa higit 4,000 meters.
Sa lugar na ito ay sobrang lamig at madalas ang yelo. Ang ganitong mga kondisyon ay nagdudulot ng maraming panganib. Ngunit sa kabila ng hirap ay natapos ang Qinghai-Tibet Highway noong 1954 matapos ang 3 taon ng paggawa. May haba itong umaabot sa 1,937 kilometers. Ang mga manggagawa na karamihan ay sundalo ay nagtiis sa matinding hirap. Marami sa kanila ang nagbuwis rin ng buhay dahil sa kakulangan ng oxygen, matinding lamig at landslide. Gayun din naman, ang highway ay itinayo upang mapabilis ang transportation ng mga produkto at serbisyo papunta sa Tibet. Naging mahalaga ito sa pagpapalago ng ekonomiya sa rehiyon. Ngunit may isa pang layunin ang gobyerno ng China. Nais nilang gawing mas malapit ang Tibet sa mainland China, maging sa kultura at politika. Dahil dito ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at ng mga Tibetan na nagdulot ng kontrobersya. Sa katunayan, ang pagtatayo ng Qinghai-Tibet Highway ay isa sa pinakamahal na proyekto noong panahong iyon. Hindi lang pera ang naubos, kundi pati buhay ng mga manggagawa. Dahil wala pang modernong kagamitan noon, ay karamihan ng trabaho ay mano-mano. Sa kalaunan, noong 2000s ay inayos at pinaunlad ang highway. Pinalakas ang mga kalsada at tulay upang kayanin ang matinding lagay ng panahon. Ang Tanggula Pass na isa sa mga bahagi ng highway ay itinuturing na pinakamataas na kalsada sa mundo na may taas na umaabot sa 5,231 meters. Number 8. Monfayet Expressway, USA. Sa pagitan ng mga bundok at ilog ng Pennsylvania at West Virginia ay itinayo ang Monfayet Expressway, isang kalsadang nagtataglay ng malaking halaga. Isa ito sa pinakamahal na kalsadang nagawa. Ngunit ang kwento nito ay puno ng pagsubok, pangarap at tanong tungkol sa kung worth it nga ba ito. Noong 1960s ay naisipan ng mga opisyal na magtayo ng Monfayet Expressway. Layunin nitong pagdugtungin ng Pittsburgh, Pennsylvania at Morgantown, West Virginia upang mapabilis ang biyahe at magbigay ng bagong buhay sa mga bayan sa Monongahela Valley. Noon ay hirap ang mga tao sa transportation at bumagsak ang ekonomiya ng lugar dahil sa pagsasara ng mga factory. Akala ng marami ay magiging madali ang proyekto, ngunit habang tumatagal ay dumami ang hamon at tumaas ang gastusin. Ang inaasahang simple at abot-kayang kalsada ay umabot sa mahigit $2 billion bago natapos. Kaugnay pa nito, ang paggawa ng kalsada ay hindi naging madali. Ang Monfayet Expressway ay kailangang itayo sa mga matatarik na bundok at malalalim na lambak. Kailangan ng advanced technology at mga dalubhasa upang maayos itong maitayo. Bukod sa pisikal na hamon ay marami rin ang tumutol dito. Ang mga environmentalist ay nagsabing makakasira ito sa kalikasan, habang ang iba'y naniniwala na ang pera ay mas nararapat na ilaan sa edukasyon, ospital o iba pang mahalagang serbisyo. Ang mga pagtutol na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tumagal ng husto ang proyekto. Natapos ang Monfayet Expressway noong 2013, makalipas ang mahigit 50 years ng pagpaplano at paggawa. Umabot ito sa 70 miles ang haba at naglalaman ng mga modernong bridge, tunnel at toll booth. Sa kabila ng tagal at gastusin ay nagbigay ito ng malaking pagbabago sa rehiyon. Dagdag pa rito, mas bumilis ang transportasyon at mas napadali ang pagbiyahe ng mga produkto. Maraming negosyo ang nagbukas at nagkaroon ng mas magandang koneksyon ang mga bayan na dati tila na pag-iwanan. Number 9. Otoyol 5, Turkey. Sa Turkey ay itinayo ang Otoyol 5, isang highway na nagdurugtong sa Istanbul at Izmir. Layunin nitong gawing mas mabilis at madali ang biyahe sa pagitan ng dalawang lungsod na mahalaga sa ekonomiya ng bansa. Ngunit bukod sa ginhawang hatid nito, ay kilala rin ng Otoyol 5 bilang isa sa pinakamahal na proyekto ng kalsada sa kasaysayan. Ang plano para sa Otoyol 5 ay naisip noong 1990s, pero sinimulan lamang ang construction noong 2010 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan. Bahagi ito ng programa ng gobyerno para gawing moderno ang mga infrastructures ng Turkey. Ang highway ay idinisenyo para paikliin ang biyahe mula Istanbul, ang pinakamahalagang lungsod sa ekonomiya, papunta sa Izmir na isang sentro ng agriculture at turismo. Sinuportahan ang proyekto sa pamamagitan ng partnership ng gobyerno at mga private companies. Nanguna rito ang mga kumpanyang Nurol, Ozaltun, Astaldi, Yuxel at Gochay. Ang construction ay tumagal din ng 9 na taon at natapos noong 2019.
Kaugnay pa nito, ang Otoyol 5 ay may haba na umaabot sa 426 kilometers na binubuo ng mga malalaking tulay, tunnel at elevated roads. Ang pinakatampok dito ay ang Osman Ghazi Bridge na isang suspension bridge na may habang 2,682 meters. Isa rin ito sa pinakamahabang tulay sa buong mundo noong panahong iyon. Dahil sa lawak ng proyekto at paggamit ng modern technology ay naging napakamahal ng construction. Umabot ang gastos nito sa $6.9 billion na naging dahilan kung bakit tinawag itong isa sa pinakamahal na daan na itinayo. Bagamat maraming tao ang natutuwa sa ginhawang dulot ng Otoyol 5 ay hindi ito nakaligtas sa kritika. Una, napakamahal ng bayad sa toll na umabot ng $25 para sa buong ruta. Para sa karaniwang manggagawa sa Turkey ay napakahirap nitong bayaran. Maraming tao ang hindi nagamit ang highway dahil sa taas ng singil. Pangalawa, nagbigay din ng gobyerno ng warranty sa mga pribadong kumpanya na tatanggap sila ng kita kahit konti lang ang gagamit ng highway. Dahil dito ay napilitan ng gobyerno na kumuha ng pondo mula sa budget na nagdagdag ng pasanin sa utang ng bansa. Maraming kritiko ang nagsabing mas dapat inuna ang mga health services, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Number 10, Chuo Expressway, Japan. Noong 1960s ay mabilis ang pag-unlad ng Japan matapos ang digmaan. Kasabay ng pagbawi ng ekonomiya ay naisip ng gobyerno na kailangang magkaroon ng mas mabilis at maayos na transportasyon para sa mga tao at negosyo. Dahil dito ay isinulong ang proyekto ng Chuo Expressway, isang highway na magdudugtong sa Tokyo at Nagoya habang dumadaan sa gitnang bahagi ng Japan. Isa itong malaking hakbang patungo sa mas modernong transportation. Samantala, ang Japan Highway Public Corporation ang nanguna sa proyektong ito. Layunin nilang magbigay ng alternatibong ruta sa abalang coastal highways ng Japan. Gusto rin nilang mabigyan ng mas mabilis na daan ng mga bundok at kanayunan sa gitnang Japan na noon ay mahirap marating. Bukod sa pagiging isang kalsada, ang Chuo Expressway ay naging simbolo ng pagsisikap ng Japan na pagsamahin ng technology at pangangalaga sa kalikasan. Pero hindi ito naging madali. Napakalaki ng mga hamon na kinailangan nilang harapin. Ang Chuo Expressway ay dumadaan sa mga matataas na bundok ng Southern Japanese Alps na isang lugar na puno ng matatarik na lupa at makapal na gubat. Para maitayo ito ay kailangang maghukay ng maraming tunnels at magtayo ng mahahabang tulay. Ang ilan sa mga tulay ay itinuturing na pinakamataas at pinakamahaba noong panahong iyon. Ngunit bukod sa mahirap na location, ang lugar na ito ay madalas tamaan ng mga bagyo, lindol at pagbaha. Kailangan ng mga engineer na gumamit ng mga espesyal na kagamitan at sobrang tibay na materials para matiyak ang kaligtasan ng kalsada. Sinigurado rin nilang hindi masisira ang kalikasan habang ginagawa ang proyekto. Naglagay sila ng mga espesyal na daanan para sa mga hayop at pinangalagaan ang mga kagubatan sa paligid. Sa makatuwid, nagsimula ang construction noong 1960s at noong 1969 ay binuksan ang unang bahagi ng Chuo Expressway. Pero inabot pa ng halos 20 taon bago ito tuluyang natapos. Ang kalsada ay may haba na umaabot sa 366 kilometers at bawat kilometro nito ay napakamahal. Sa kabuuan ay gumastos ang Japan ng $7.5 billion, kaya tinagurian itong isa sa pinakamahal na kalsada sa buong mundo.